Pag-uwi namin ng Bataan last year, December, nakita ko yun, nakukulong sa lagay ng lovebird. Sabi ko dun sa pinsa ko, saan galing yan? Nahuli namin sa resort, may sticker. Ngayon, yung ibon talaga durog na kasi yung pakpak niya sira-sira na. Sabi ko, ampunin ko na lang, uwi ko dito. Akalain mo siya pang bibigay sa akin ng karangalan. Yung mismong ibon na yun o yung anak nun? Yung mismo, na nag-first overall sa akin. Yun magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang Juan Arturo Vlogs. And for today's video, nandito naman tayo ngayon sa Southville. Dito lang yan sa Santa Rosa, Laguna. At may isang malupit at mabait na pigeon fancier na naman tayong nabisita. Kung gusto siyang makilala at makita, tara, samahan nyo ako. Let's go! Magandang umaga sa inyo mga kalapatids. Ako nga pala si Christian Evangelista ng Southville 4, Barangay po, Santa Rosa, Laguna, aka Adam Yulong Ebon. Yun. Sir, pwedeng makakita yung loop mo? Pasok ka, sir. Sa taas kasi yung loop ko hindi tayo makakakit dun eh. Dito lang muna tayo sa breeder, papakita ko na lang yung mga ibong kung mga nag-winner sa akin. Ayan. Paano ka pumunta, sir, sa loop mo? Sir, dito lang ako dumadaan eh. Sa hagdan. Ginagawang hagdan yung gate. Sampol nga po, sampol. Tapos kasi dati may hagdan ako dito. Inaakit ng mga bata. Hindi ko ngayon nilagay na kasi yung bubong nasisira. Kaya dito ako na lang umakit dito. Pag ito nakasara, hindi na sila makakakyat. Sampol nga po, sampol. Ayan. Para makita din nila yung loop mo. Ayan. Dito nga, ginagawa niya hagdan. Bawal pala dyan, mag-inom pag bawal ka lasing na umakyat, baka mahulog. Ito yung kanyang loop, mga kaibon. Ayan, sana kayo, medyo, gawa nung sikat ng araw. Ayos, Pero naman kung bakit, baka mamaya mahulog ko pa eh. Yan, yan, dito lang tayo sa baba. Sige, sir. Tapos yung breederan niya, mga kaibon, nasa loob na, Yan, pero ikaw po pala, sir, paano po nahilig sa pagkakalapati? Nahilig ako, nag-umpisa talaga ako, grade 4 pa lang ako. Nung time na yon, magpapasko, sabi ko kay tita ko, bilan ako ng kalapating puti. Na sabi ko, bilan mo naman akong kalapate. Tapos nung binilan niya ako, kasi nga hindi ko naman alam yung kalapate nun na pares pala silang namamarako, babae at mapalalaki. Ngayon, akala ko bara ako parehas. Ang ginawa ko, nag-request uli ako ng isa pang pair. Tapos nung time na yon, ganun na naman. Namamarako na naman parehas. Tapos ang ginawa ko, hinayaan ko na lang. Tapos hanggang sa dumami na sila ng dumami. Tapos nung dumating ako dito sa Laguna, shoutout kay na Kuya Glenn sa Maydita. Yan, yung mga yan. Nakikinood-nood lang ako sa kanila dati. Na tapos hindi na ako, wala nga sa ko kasi nagsasabong na ako eh. Sa manok na ako natutok. Tapos ito nag-pandemic, napalipat ako dito sa Southville 4. 2021, nakikita ko sila tuwing linggo. May nagtatakbo mga bata dito na Ilang gamata. Nag-i-street fight. Ngayon, sabi ko, kaya't magkalapati uli ako kasi may experience naman ako tungkol sa street fight eh. Tapos, yun, hanggang sa Na-apply mo, sir? Na-apply ko na dito. Tapos meron ako naman naging paborito na naman. Red Carlo naman siya. Yung tinatawag, hindi ko alam kung unknown line yun eh. Nabili siya ng kapatid ko shoutout kay Sir Ruru. Yun, Red Carlo. Yun, basta yun inilalaban namin. Dito siya dumadaan sa mga grills na to kasi yung loop ko dito dati may tingnan mo kayo natagos dito. Kahit sobrang dami ng tao dito, tumatagos siya. Tapos ang ginawa ko nung may labang kami, 3-5 yata pusta nun. May nagpakawala dito sa kapitbahay ng mga ibon. Natalo kami kasi yung ibon sa halip na bababa na, nakita niya yung kakulay ng pares niya, sinundan niya. Di natalo kami. Nung gabi may loading. Sa galit ko kay ibon, kasi syempre nakakahiya doon sa mga tropang pumusta. Nirekta ko Katanawan Quezon, hindi ko naman alam na yung Katanawan pa lang yun medyo malayo na. Nagulat ako, dumating si ibon alas 9, sabi ko nakabalik ka pa rin? Sabi ko, ang nangyari, pagkakarga ko ng Katanawan Quezon, sabi nung tropang taga Villa Santa Rosa, shoutout kay Kuya Jason Ayala, maglaro ka ng SSRP. Di tinry ko, sabi ko sige, sukatan mo ako. Ngayon, rekta yun. First lap agad ng derby, San Narciso. Inentry ko siya hanggang sa naparating ko, napatapos ko naman siya ng Legazpi. Kaso yung last lap ng Matnog, unknown lane yun pero sabi ko nga, wala rin akong alam sa paggagamot.
Tapos hindi ko nga sinusubukan ng kung ano-ano kasi nga, ang alam ko lang magkarga. Hanggang sa nakarating napauwi ko siya hanggang Legazpi. Pero pagdating ko ng Matnog, yung pala, di ba nagkaroon ulit ng bird flu. Hindi ko na hindi na nakauwi. Sayang. Tapos ngayon, nitong 2023, bumalik ulit ako. Nag-ano na ako ng mga breeder na bagamat yung mga binili ko talaga, shoutout kay Sir Toy Beats, Michael De La Cruz. Yung binili ko sa kanya, na-disgrasya ng pusa. Sayang. Pero yung unang subo ko ng tawid dagat, dalawa sila. Yung isa na nag-first overall ko, napapakita ko na lang mamaya. Hindi ko siya pinapansin yung nag-first overall ko kasi ang bagal niya. Tapos kasi, kaya ako naman yung isa, gustong-gusto ko. Yung galing kay Sir Toy Beats, mabilis, matulin, yun nga sabi, yung mabibilis, yun ang nawawala sa dulo. Napauwi ko siya, pareha sila, Claveria Masbate. Ang problema lang dun sa lahi nung kay Sir Toy Beats na extrong line, shoutout kay Sir Melson Pajardo, na 3 days, hindi ko alam kung, kasi nagputik siya eh, hindi ko alam kung nakainom ng lason, namatay. Sayang. Di isa na lang ang naikarga ko ng last lap, yung hindi ko nga inaasahang mag-overall. Ang maganda dito sa nag-overall ko, pagdating ko ng tawid dagat, nag-speed siya ng 1141. Ang bilis. Ano pa yon? Late ko pa na-clock yun kasi dumating siya dito, almost 1 to pa speed niya eh. Ngayon, pagkaskas ko ng sticker namin, para siyang barcode. Hindi ko alam na yung maliliit niyang number sa ilalim, yung pala yung isasend ko. Eh di, akit baba ako kasi wala pa nagka-clock eh. Yun, hanggang sa tinry kong i-type yung maliliit na number dun sa nag-send, 1141 na lang speed ko. Sabi ko sayang, pero okay na rin. Tapos last lap, Esperanza, kung naalala mo yung massacre na wala halos nakapagpa-uwi. Dun nawala yung nag-first overall ko. Ngayon, yung mga breeder ko na nandito. Ayan, for testing lahat to. Oo, for testing yan. Tulad nitong lahi ng kay Sir Jonathan Claveria na Tangaline. Kay Sir RML na Putim. Tapos yung sa kumpare ni Sir Reggie Cruz, player ng ARPCI. Salamat nga pala Sir Chitsulayaw sa pagpapakilala mo sa akin nung may-ari ng ibon, napakabait. Lahi ng 588. Tapos yung ka-pair naman niya, si ibon na galing kay Sir Randy Gapang na Godzilla. Mga subok line. Yeah. Ito naman, blue bar na yan, nag-produce ng Calbayog Finisher. Wow, ayos. Ito, Esperanza Masbate, producer. Shoutout nga pala kay Sir Charito Nagradas, player ng CSWRPC. Isang malupit na panser ng Kabuyaw, Laguna. Shoutout din kay Sir Boyet Avila, coordinator ng APRA. Kay Sir Daryl, young husband. Pre, shoutout. Tapos itong ibon na to, pure Cosmos naman ni Sir Charito. Cosmos na, narinig ko na Yan, Cosmos same line. Cosmos, pinahiram niya ako, salamat. Tapos ito, nag-iisang lahi na lang nung kay Sir Toy Beats, extrong line. Ito naman, producer din ng Masbate. Puro tawid dagat sila. Ngayon, sa akin, color oh. hindi ko pa sila nasusubukan. Pero sa mga tropa, lahat yan. Kasi ito, anak ng finisher ng Santa Ana, tapos nakakross din sa Taiwan. Ah, okay. May pasok siya ng Taiwan. Ito, may pasok din yung kako ng Taiwan. Ngayon, yung mga ilalaro ko sa SLRPC, shoutout nga pala sa presidente. Yun. Pero ikaw sir, anong taon ka nakatikim ng panalo? Ngayong Summer Racer, Ay. 2020. First time kung bali ako naman kasi nag-iibon is 1.5 year pa lang. Ah, okay. Kasasali ko pa lang sa mga club. Yung una subo ko doon, gusto ko, pakarga-karga lang ako, yung naanyayahan lang ako eh, hindi wala talaga akong ano nun. Tapos nung ang ibon ko eh, nakakarating na ng Quezon, sabi ko, kaya ko rin pala makisabay sa kanila. Tapos yun nga, unang laro ko ng summer race, yun, nakamit ko naman agad yung solo survival winner champion. Tapos, first overall champion. Tapos yung dalawa ko na, bali lahat naman ng ibon ko, 1 to 5 nakuha na. Oh, ayos. First to 5 sa mga fan race, nakakakuha din naman tayo kahit paano sa mga pooling. Eh, kaso nga lang, yung mga ibon, hindi kasi pa ako kontento dun sa mga achievement na nakukuha nila hanggang sa inilalaro ko ulit. Hindi ko alam kung saan na napapadpad. Tulad dun dalawang third overall ko, tsaka fourth overall, tsaka yung second overall ko, nilaro ko ulit ng smash race sa Norte.
hindi sila pinalad eh. Kaya naiwan na lang sa akin, alaala na certificate, saka trophy na lang eh. Ayun. Ay sir, pwedeng makita yung mga winner mo na ibon dito. Saglit lang sir, kukunin ko. Ayan. Ito yung sinasabi ko na nag-pick overall sa akin, na finisher ko na lang ng Norte. Kaya nandiyan pa yung stamp niya yun. Pure Taiwan. Pure Taiwan pala Pure yan. Taiwan to. Kasi ang nanay tatay nito, same may sensor ng Taiwan, nasa tropa. Kanila naman kasi yon, try ko lang i-breed. Tapos ito nga, na-i-produce nila. 5th overall ng 3 laps. Tapos yung dun sa laro namin ng Norte, dalawa lang kami nag-clock. Swerte't nakauwi pa yung ibon Ayos. sa akin. Itong ibon naman to, dapat ay panlaro ko ng MLPS. Kaso nagkasakit yung president ng MLPS kaya hindi natuloy. Ngayon, pinihit ko dyan sa club namin. Yun, awa naman ng Diyos. Kahit ang speed niya, hindi siya nag-i-speed ng 1,000. Laging 800, 900 lang, pero nag-complete clocking. Wow, ayos. Yan ang kagandahan. Kasi yung mga nasa taas ko lagi no, na nag-i-speed ng 1,1, 1,2. Pagdating namin ng final lap, nawala yung mga ibon. Nabutasan. Oo, nag-smash yan. Hindi nakauwi yung ibang ibon. Kaya sabi ko, salamat pa rin. Ibig sabihin ka ako, kahit ganun man kabagal, baka nga ako, sana mapatakloban ko siya. Nangangarap din ako makapagpatakloban ngayon eh. Hanggang mas bati pa lang nalilipad ng ibon ko eh. Yan, ito, kaksya. Shoutout nga pala kay pare Ryan ni Kwepahe. Kasi itong ibon na to, wala akong nakasalang na breeder noon eh, nag-release na ng singsing. Sabi ko sa kanya, pre, baka may susuksukan ko. Yung magulang naman ito, matnog finisher din. Wow, ayos. Matibay na. Makunat naman siya sa smashan kasi nung hindi ko na siya inaasahang uuwi kasi lakas ng ulan nung linggo. Maya-maya, nung nasa 900 na speed, bigla na lang bumaba. Sabi ko, ayos. Sabi ko kay Mark Ravena, pre, parang papasok yata ako sa overallan. Kinumpit niya. Oo nga pre, baka magpang 9 overall nga. Nangyari nga, ito na yung ibon. Yun. Pero ikaw po, Sir Christian, anong maipapayo mo sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakakatikim ng panalo? Para sa akin lang katulad ko, newbie pa rin lang naman ako, hindi pa naman ako ganun ka-veteran. Katulad ngayon, nag-aaral pa rin ako. Nagtatanong-tanong din lang ako sa marunong, lalo kay na Sir Omi Sarmiento. Yan, mga salamat po sa pagbibigay nyo ng tip kung paano i-recover. Masasabi ko lang sa mga katulad ko newbie, kapag nakarinig kayo ng hindi magaganda, kasi minsan kung sino pa yung maiingay sa loading station, sa mga GC, sila pa yung pagdating ng duluhan, sila yung nawawalan. Pero nakarinig nga rin ako minsan pag hindi gumalaw ang ibon mo, tumigil ka na. Pero para sa akin, dapat yun yung maging stepping stone nyo para lalo pa kayong magporsige. Kung talagang hilig nyo ng pag-iibon, huwag kayong panghihinaan ng loob. Kasi yun nga ang naging katwiran ko, yun yung mga big pansir na mga kilalang gumugulong, tayo pa kaya ng mga small lang. Ibig sabihin, hindi porket mahal yung ibon mo o nanggaling sa gato. Kasi maraming ang unknown lane na ibon pero nagcha-champion Katulad nung nag-first overall ko, umuwi ako ng Bataan. Yung ibon na yon, kaya ang pangalan niya sa akin si Bataan kasi nga, pag uwi namin ng Bataan last year, December, nakita ko yun, nakukulong sa lagay ng The Bird. Ngayon, nung sabi ko dun sa pinsa ko, saan galing yan? Nahuli namin sa resort, may sticker. Ngayon, yung ibon talaga durog na kasi yung pakpak niya sira-sira na. Sabi ko, ampunin ko na lang uwi ko dito. Akalain mo siya pang bibigay sa akin ng karangalan. Yung mismong ibon na yun, yung anak nun? Yung mismo, na first overall sa akin. Napapatcher yun dito. Kasi pagdating dito, ang ginawa ko, binunot ko lahat yung pakpak niya, sinubuhan ko ng pamurga, cleansing lahat, tapos bunot-buntot. Nung maka-recover, inalpasan ko, bumatcher. March, tinan mo, January ko siya dinating dito, March pa lang, tumira na siya. Ibig sabihin talaga, para sa akin yung pagkapanalong yung kaso nga lang nawala. Shoutout nga pala kay Sir Unulup sa New Zealand, sa mga taga-Orani Bataan yan tsaka kay Robert Tamayo. Yan yung mga tropang na ako doon. Sana nga magkaroon din ako ng stubborn line. Yun. Pero Sir Christian, gaano kasaya po ba sa pagkakalapati? Napakasaya. Kaso lang medyo minsan nakakalungkot pagka yung malay na yung liig mo, wala pa yung ibon mo. Pero sabi nga, may tiwala ka sa ibon mo, may tiwala ka sa sarili mo, uuwi at huwag na madidiskrasya ng cellphone o kaya lang. Thank you mo, sir. Muli, ako nga pala si Christian Evangelista ng Barangay Puhok, Santa Rosa, Laguna. Ang masasabi ko lang sa pagkakalapate, napakasayang laruin, kaya I love this game.
Yun, maraming salamat nga pala sa patuloy niyo suporta mga kaibon. At siyempre, San Christian, salamat din po sa pag-unlock na mga pag-love visit sa'yo. At yun, sir, baka pala may mga gusto kang shoutout dyan. Shoutout nga pala sa team Platero, kina Kamandag Loop, kila CJ, kay John Roy, sa Jim Calamansi, kay Beethoven, kay Kuya Richie Ebcas, kay Kuya Raymond Dotor, kay Pareng Eric, shoutout, kay sa team Kaingi ng SSRP, kila Jason Ayala, kay Paring Banban, kasi yung lahat halos ng mga breeder na itong pinasusubukan niya sa akin, kanya yan. Ngayon, kami naman, bilang kami magkaka-player, hindi naman ng turingan namin magkakalaban. Shoutout nga pala sa'yo pare, salamat kung sa mga pinahirang mong breeder. Sana magtamasa tayo, more winning to come. Thank you. Yun na, shoutout sa inyo lahat. At syempre, shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan. At abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit sa yon. Keep watching and God bless you all. Thank you.